Oras na naman para sa Midnight Snack. Ano ang meriendang pamana ng Malolos Bulacan na mukha raw kaliskis ng isda? Pero bukod dyan, Igan, meron din silang biskwit na masebo raw. Nako, alamin na natin yan, ha? Kung ano-ano yan, mula na naman kay Tirador ng Kaning Lamig, Micael Daes. Tayo'y nasa Malolos City para alamin ang sikreto ng pagkain noong sinaunang panahon. Ano yon? Ang empanada de Kaliskis. Diba? Tara, subukan natin to. Let's go! Ayon sa mga taga-Malolos, itinuturo ni Alberta Witangcoy ang recipe na ito sa mga taga-Malolos. Siya yung kinikilala namin na pinagmula ng mga pamanang haluto ng Malolos, kagaya ng empanada de Kaliskis, ng corbata de cebo. Si Alberta Witangcoy ang naging leader ng 20 kababaihan ng Malolos. Ang grupong ito, bagamat mga babae, ang nagpetisyon kay Gobernador General Weyler na makapagtayo ng paaralan at makapag-aral sila ng wikang Espanyol. Natupad ang pangarap nilang makapag-aral ng banyagang wika, kaya naman bilang pagkilala, nagpadala ang ating pambansang bayani na si Jose Rizal ng isang liham para sa kanila. Taglay ng liham na ito ang mensahe ng pagkilala at pagpupugay sa katapangan ng mga kababaihan ng Malolos. So, nung mga panahon na yun, it is a very brave move. Chicken, yung kasamang patata. Binalot sa manipis at malutong na pambalo ang ginisang manok at gulay. Okay, so kinukurot para isara. So, gano'ng katagal nyo na ginagawa itong empanada de Kaliskis? Panahon pa ng hapon. 7 taon na ko eh. 60 years na ginagawa ni Tita Mercy ang empanada de Kaliskis. Ang recipe ng empanada de Kaliskis itinuro naman daw ng kanyang lola sa tuhod. At silang magpinsan daw nagpapatuloy ng lutuin ito sa kanilang pamilya. Pag sinasabi sa akin empanada, parang pumapasok sa isip ko, basa yung loob, siksik, at may alat kasi minsan sinasasaw sa suka. Dito wala akong suka at nung kinagat ko, matamis siya. So kakaiba siya, hindi siya yung regular mong empanada. Pero hindi lang ang empanada de Kaliskis ang pamanang specialty ng mga kababaihan noon. Narito rin ang corbata de cebo. Hindi naman masebo ang biskwit na to. Sa katunayan, hindi mo malalasahang sa mantika ito iniluto. Gawa naman sa harina, itlog at asukal ang biskwit na corbata de cebo. At masarap daw itong kapartner ng tsaa o kaya naman ang kape. Corbata de cebo. Diba? Bagay ba? Tuyong-tuyo siya. Para siyang ano eh. Siguro yung para siyang otap. Tama. Hindi lang masarap ang mga pagkain na minana natin sa ating mga nanuno dahil napatunayan natin na makulay at napakahalaga nito sa ating kasaysayan. Ako po si Micael Daes, ang kasama niyong matatakam at mabubusog dito sa Midnight Snack. See you.